May mga pagkakataon ba na pakiramdam mo kabayan, napapagod ka kahit wala ka namang ginagawa? Or yung tipong kumpleto naman yung tulog mo, pero pagkagising mo sobrang bigat pa rin ang pakiramdam. Parang may mabigat na enerhiya na umihila sa tahanan, may mabigat na enerhiya sa paligid. Sa negosyo, kwarto, sala, o kung saan ka madalas tumatambay kabayan. Hindi lahat ng dumi kabayan nakikita ng pisikal na mata. Hindi dapat malinis lang ang pisikal na espasyo, hanggang espiritual dapat kiniklens yan. Ang incenso candle for cleansing mula sa Lika Merchandise ay espesyal na kandila na ginawa upang magbigay ng liwanag sa espasyo na ating ginagalawan. Incenso candle for cleansing, pang-cleanse ng lugar, pang-taboy ng negative energy para maganda ang pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. Sa isang sindilang kabayan, gumagaan ang kapaligiran, lumilinis ang espasyo, nagiging mahimbing ang pagtulog sa gabi. Ito ay mainam na gamitin pang-cleanse na mga lugar kung saan natin nararamdaman ang negatibong enerhiya. Kung interesado ka kabayan, kailangan lang tong sindihan sa umaga at gabi. May yellow basket dito sa baba or pwede mong i-visit ang shop ng Lika Merchandise Incenso Candle for Cleansing. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Ramil. Taong 1949, Batangas. Sa isang maliit at tahimik na baryo kung saan napapaligiran ng luntiang kabundukan at malawak na kapatagan. Doon matatagpuan ang isang matandang tahanan na gawa sa makapal na kahoy at batong buhay. Sa kabila ng kaanyuan nito na tila matibay pa sa panahon, ang bahay na yun parang inuubos na rin ng kalumaan. Tinatawag itong Bahay Mirador, isang pangalan na kaagad nagdudulot ng kakaibang lamig sa kung sino mang makakarinig. Nakatayo ito mismo sa gilid ng kakahuyan, kung saan bihira lamang ang may magtatangkang pumasok, lalo na't pagdating ng dapit hapon. Maging ang mga hayop umiiwas sa lugar. Ang hangin doon may dalang kakaibang bigat na hindi maipaliwanag. Hindi tiyak ng mga tao kung kailan o bakit biglang nagsimulang kumalat ang mga kwento patungkol sa tahanan na ito. Ngunit ayon sa mga bulong-bulungan ng matatanda, ang Bahay Mirador daw, pinaglumaan ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. May mga aninong gumagalaw kahit walang pinagmumulan. May mga bulong na naririnig kahit walang tao. Meron ding mga pumupunta sa lugar na kailanman ay hindi na nakakabalik pa. May mga nagsasabi na binabalot ito ng kadiliman, hindi ordinaryong dilim ng gabi, kundi isang dilim na hindi galing sa mundong ito. Ayon sa iba, lahat ng naninirahan doon nung unang panahon ay misteryosong naglaho. Walang iniwan kundi bakas ng pamumuhay na bigla na lamang naputol. Mga kapeng hindi naubos, sinampay na hindi na nakuha pa. Pero sa kabila ng kababalaghan, may isang pamilyang nananatili doon. Kahit ilang ulit silang balaan, ito ang pamilya Mirador. Sa hindi malamang dahilan, sila lamang ang kayang mamuhay sa loob ng bahay na ito, na tila ba may koneksyon sila na hindi maunawaan ng ibang tao. Dahil doon, ipinangalan sa kanila ang tahanan. Simula noon, naging bahagi na sila ng alamat ng bayan. Isang araw, dalawang tenderang naglalako ng mga paninda ang napadaan sa harap ng Bahay Mirador. Habang marahang umiihip ang sariwang simoy ng hangin, napatigil sila. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pakiramdam na tila may nakatitig mula sa loob ng madilim na bintana. Yan ba yung palagi nilang binabahagi sa kwento? Wika ng isang tendera. Hoy, wag ka nga magturo.
Hindi mo ba alam na masama yon, lalo na dito pa talaga? Naramdaman mo ba yon? Parang may nakatingin sa atin. Kaya nga bilisan mo maglakad dyan, kanina pa ako kinikilabutan eh. Baka biglang may lumabas. Eh ano, di ba dyan nakatira yung pamilya? Yung isang pamilya, akala ko mabait ang mga yon. Walang nakakaalam kung mabuti silang tao. Ang alam lang ng karamihan, tahimik ang pamilyang yon. Hindi lumalabas ng bahay. Kahit nga, ngitian sila eh. Teka, parang may kakaiba. Basta hindi normal ang itsura nila. Ano bang sinasabi mo? Ano, pangit sila ganon? Baliw, hindi naman sa ganon. Ang sinasabi ko lang, may mga usap-usapan, may kakaiba sa itsura nila, parang hindi tao. Huwag ka na nga magtanong na magtanong. Kailangan na nating umalis dito. Natatakot na talaga ako. Ay, sige na nga, halika na. Nang makalis ang dalawang tendera, sumakto ang pagsara ng mga bintana. Dumako tayo sa tahanan ni Ramil, isa sa mga residente ng bayan at malapit sa bahay mirador. Ramil, anak, halika na, kakain na tayo. Wika ng nanay habang hinahanda ang kainan. Kaso nga lang, walang sumasagot sa kanya. Ramil, wag mo kong intay na umakyat sa kwarto mo. Alam mo nang medyo tumatanda na ako eh. Bilisan mo na. Hindi pa rin sumasagot ang bata. Ay nako, ano bang gagawin ko sa iyong bata ka? Walang nagawa ang nanay. Umakyat na lamang ito kahit bagyang nahihirapan. Ramil, hanggang kailan ka ba magluluksa? Mahigit 1 buwan nang wala si Bantay oh. Kailangan mong umusad. Marami pang ibang aso dyan na pwede nating kupkupin. Hindi naman po basta aso lang si Bantay, Nay. Eh mula pagkabata ko, si Bantay na ang kasama natin hanggang sa lumaki ko eh. Hindi mapapalitan ng basta-basta yun. Tugon ni Ramil. Naiintindihan kita, anak. Kahit ako ay nahanap-hanap ko rin yung presensya ni Bantay. Pero hindi ka pwedeng tumigil ng dahil lang doon. Kailangan mong tanggapin na normal na merong nawawala sa mundo. Hindi mo naman ako naiintindihan, Nay. Hindi mo alam kung gaano kasakit yung mamatayan ng minamahal. Nakalimutan mo na ba yung tatay mo, anak? Biglang natigilan si Ramil. Alam mo naman kung gaano kahirap nang mawala ang tatay mo, di ba? Halos ilang araw akong hindi nakakausap. Napabayaan nga kita dahil doon eh. Pero bumangon uli ako. Paano na lang ikaw kung mananatili akong lugmok? Magluluksa. Kailangan ganun din ang gawin mo. Pasensya na po kayo, Nay. Alam ko mahirap nung nawala si tatay. Marami kang ginawang sakripisyo para mabuhay tayo. O siya, tahan na anak. Halika na, kumain na tayo. Lalamig ang pagkain. Tuluyang nawala ang mga luha sa pisngi ni Ramil. Nang hapon na yun, habang nangungolekta ng makinis na bato si Ramil upang isama sa mga koleksyon, napansin niya ang isang grupo ng kabataan na nagkukumpulan. Nagsisigawan at nagtatawanan, ngunit hindi tawa ng tuwa. Parang may ginagawang masama. Kagad sumingit si Ramil at nakipag-away sa mga ito. Nakatikim ng suntok ang bata bago tuluyang umalis ang grupo. Tumayo si Ramil. Pinunasan ang dugo sa ilong. Sabi ni nanay dapat tumayo kapag natutumba. Pero minsan parang dapat silang turuan talaga ng leksyon eh. Wika ni Ramil habang nagpapagpag. Mula sa kung saan nagkumpulan ang kabataan kanina, doon niya nakita ang isang kaawa-awang sugatan na aso. Itim, payat at nanginginig sa takot. Agad niyang nilapitan. Huwag kang matakot. Halika. Halika, kaibigan ako. Hindi ako katulad nila. Nung una ay umiiling ito. Pilit inaatras ang katawan.
Pero kalaunan, pinatunayan ng bata na wala siyang balak sakta ng aso. Doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Inuwi niya ito sa tahanan, pinaliguan at ginamot. Pinangalanan niya itong Selo. Simula noon, unti-unting gumaan ang buhay ni Ramil. Nagkaroon na uli siya na makakasama araw-araw. Panibagong kaibigan. Araw-araw pinapakain, inilalakad sa labas. Kaso nga lang habang tumatagal, napapansin ni Ramil na sa tuwing lalapit sila sa bahay Mirador, tumitigil si Selo. Nanginginig, biglang tumatahol, parang may tinataboy o may iniiwasan. Selo, ano bang problema? Bakit ka ba ganyan tuwing dadaan tayo dito? Huwag ka nga maingay. Hindi maintindihan ni Ramil kung bakit ang mabait na aso na ito nagiging takot na takot. O hindi kaya naman matinding galit ang nararamdaman kapag naroon na. Kinabukasan, pagtilaok pa lang ng manok, nag-inat si Ramil at kinusot ang antok na mga mata. Kinapa ang katabi, pero wala ang asong kaibigan. Selo? Selo? Wika niya habang bumababa sa papag. Selo? Halika na, kakain na tayo. Tahimik ang lugar. Walang sumasagot kaya't napakunot ang noo. Nay! 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 Ikaw talagang bata ka. Ang aga-aga sumisigaw ka. Ano ba yun? Nakita niyo po ba si Selo? Hindi ba katabi mo palagi yun matulog? Opo, pero paggising ko kanina wala siya eh. Baka naman lumabas lang. Baka nasa likod ng bahay. Lumabas si Ramil, dala ang lumang tsinelas. Nilibot ang paligid. Sa likod bahay, sa ilalim ng puno, sa paboritong sulok ni Selo. Selo! Huy! Huwag ka naman ganyan, Selo. Tinatakot mo ko eh. Doon na nagsimulang kabahan si Ramil. Nanginginig ang mga kamay. Hindi na to normal. Hindi naman siya basta aalis eh. Hindi niya ako iiwan ng walang paalam. Tumagal ang paghahanap ng maraming oras. Tumawid siya sa ilog. Nakita niyo ba si Selo? Yung itim kong aso? Ay nako iho. Wala kong napansin ganyan. Mang Pilo, may aso bang dumaan kanina dito? Yung itim na aso na... Wala ko nakitang aso iho. Pasensya na. Nagpatuloy ang paghahanap ni Ramil hanggang sa gubat. Selo! Selo, sumagot ka naman! Tanging hampas lang ng hangin at lagitik na mga dahon ang bumalik sa kanya. Sa pagdating ng dapit hapon, isang bata ang tumatakbo papalapit. Hinihingal, parang may dalang masamang balita. Ramil! Ramil, na ba hinahanap mo yung aso mo? Oo, bakit? Nakita mo ba siya? May nakita akong aso eh. Kamukhang-kamukha nun sa'yo. Saan mo naman nakita? Hawak siya ng mga mirador. Sigurado ko ba sa nakita mo? Tumangulang ang kausap. O sige, maraming salamat ha. Matapos ang pag-uusap ay lumakad na si Ramil. Hawak ng mga mirador. Paano naman napunta si Selo sa kanila? Ano gagawin ng mga yun sa aso ko? Wika sa sarili. Upang malaman, dali-dali siyang nagtungo sa lugar. Sa likod ng bakod ng bahay Mirador, dahan-dahang sumilip si Ramil sa pagitan ng bakal na bakod. Mahaba ang araw, may kulay kahilang paligid, pero mas malamig ang hangin kaysa dati. At doon, nakita niya si Selo. Ngunit ang kanyang ngiti, dali-daling napawi at napalitan ng galit. Si Selo ay nakakadena, nakayuko.
pilit pinipigilan ang pagtahol na para bang may kung anong pananakot sa kanya. Selo? Bulong ni Ramil. Halos hindi lumalabas ang boses. Tila narinig siya ng aso. Kagad itinaas ang ulo. May luha sa gilid ng mga mata. Umuungol si Selo. Hindi siya makatahol. Parang may pumipigil sa lalamunan. Tatayo na sana si Ramil upang lapitan ang aso. Kaso nga lang, lumabas ang isa sa mirador. Si Miguel ang anak. Nakasuot ng puting kamiseta, may hawak na mahabang pamalo. Nakangiti ito, ngunit hindi ang ngiti na maamo o nagtataglay ng kabutihan, kundi isang ngiti na parang may tinatagong masamang balak. Tumahimik ka lang dyan! Huwag kang mag-iingay! Tinapik niya ang pamalo sa lupa papalapit kay Selo. Napatras ang aso at nanginig. Sa galit, muntika nang lumabas si Ramil mula sa pinagtataguan, pero hinawakan niya ang dibdib. Hindi pa to tamang oras, kumalma ka. Hinampas ni Miguel ang pamalo sa bakal. Binabalaan ang aso. Bakit nila ginagawa yan? Ano bang kasalanan ni Selo sa kanila? Lumabas si Aling Elvira na parang walang emosyon. Walang awa sa kalagayan ng aso. Miguel, siguraduhin mong hindi yan tatahol mamayang gabi. Alam mong ayoko ng istorbo. Opo, ina. Masusunod po. Kitang-kita ang takot niya sa ina. Pag-alis ni Aling Elvira, binulungan ng binata si Selo. Napakababa ng boses nito, pero narinig ni Ramil. Isang ingay mo pa. Bukod sa mas maigpit na ang ikakadena ko sa'yo, ilalagay pa kita sa hula. Naiintindihan mo? Napapikit si Selo. Tumutulo na ang luha. Doon tuluyang nagliyab ang galit na nararamdaman ng bata. Mga walang iya kayo. Anong gagawin niya sa aso ko? Hindi kayo tao. Hindi gagawin ng normal na tao yan, oh. Wika niya sa sarili. Humigpit ang kamao. Muli niyang tinitigan si Selo at sa unang beses, nakita niya ang takot. Isang senyales na kakaiba. Tila ba naiintindihan niya ang aso. Pinapalayo na siya sa lugar. Selo, basta intayin mo ko ha. Hindi kita papabayaan. Makakalaya ka rin dyan. Antayin mo lang ako. Kinabukasan, sinubukan niyang kunin ng maayos ang aso. Kaso nga lang, wala namang asong naligaw dito. Tugon ni Miguel. Oh, wala po kayo nakita yung kulay itim po na aso. Maiksi po yung buntot at... Sinabi ko na sa'yong wala, di ba? Umalis ka na. Nakakaistorbo ka ng mga tao dito. Pinagsarahan siya ng pintuan. Alam niyang nagsisinungaling ito, lalo't kitang-kita niya ang katotohanan. Ang problema, hindi niya mawari kung bakit naman kinuha ng pamilya ang alaga niya. Nagawa pang magsinungaling patungkol dito. Kung kani-kanino humingi ng tulong ang bata, ngunit ni isa, walang gustong tumulong sa kanya. Natatakot ang mga ito na lumapit sa bahay mirador. Bakit po ba kayo natatakot sa bahay mirador? Parang kahit sinong matanda walang gustong lumapit ah. Ikaw talagang bata ka. Habang wala pa ang nanay mo, ako muna mag-aalaga sa'yo. Ikaw lang ang aalagaan ko, hindi kasali si Selo. At isa pa, marami namang ibang aso dyan eh. Pwede kang magkup-kup ng iba. Huwag mo nang kunin yung aso sa bahay mirador. Baka wala na siya. Wika ni Aling Lara, ang nagbabantay kay Ramil sa tuwing aalis ang ina. Aling Lara, wala ka po bang kayang gawin para tulungan ako? Hindi po ba sa kwento mangkukulam kayo dati? Baka naman pwede niyong kunin si Selo gamit yung mahika niyo.
At saan mo naman nakuha ang balitang yan, iho? Basta kalimutan mo na si Selo. Hindi pumayag si Ramil sa gustong gawin ng matanda. Para sa kanya, hindi lamang asong madaling palitan si Selo, isang tunay na kaibigan nito. Kaya naman gabi-gabi, hindi napapagod si Ramil. Kahit nanginginig na ang mga tuhod, kahit sumisingit ang takot sa kanyang puso, patuloy niyang minamatyagan ang paligid ng bahay Mirador. Mula sa likod ng puno ng mangga, nakadapa siya habang nakasilip sa bakod. Hanggang ngayon hindi pa rin sila nalabas. Bakit parang palagi na lang saradong lahat ng pintuan? Parang may tinatago. Makalipas ang ilang sandali, nakarinig siya ng malalim na ingay mula sa loob. May kasamang pag-ungol na parang masyadong mababa para sa boses ng tao. Napatras si Selo, pilit kinakalas ang kadena. Sinusubukan niyang makarating kay Ramil. Selo, huwag ka maingay, nakikita ko yan. Hinay-hinay lang, makakalaya ka rin. Hintayin mo ko. Ngunit dahil sa ingay ng kadena, biglang bumukas ang pintuan. Dali-daling kumaripas ng takbo si Ramil at nagtago sa kakawyan. Nang makabalik sa loob ng tahanan si Miguel, matapos patahimikin ng aso, tatayo na sana muli si Ramil. Hoy! Hoy, bata! Nagulat si Ramil. Nakatayo ang matandang si Mang Benito. Payat, gusgusin ang kasuotan. Ang mga mata, wari laging bagong gising mula sa isang malagim na bangungot. Kilala siya sa buong baryo, ngunit hindi sa paraang kaaya-aya. Madalas siyang kinakainisan ng mga tao dahil sa labis sa pagsusungit. Tila walang pakialam sa sino man at palaging may matalim na tingin na nakakapagpatigil sa kahit na sino. Ganun pa man, sa kabila ng inis ng mga taga-baryo, wala ni isa ang naglakas loob na kumalaban o sumagot ng pabalang kay Mang Benito. Hindi dahil sa respeto, kundi dahil sa kakaibang hiwagang inuugnay sa kanya. Ayon sa mga kwento, minsan na raw niyang pinahirapan ang nagbakasakaling hamunin siya. Hindi nagtagal ang taong yon ay kinulam. Nagkasakit ng walang paliwanag. Nanghina hanggang sa halos hindi na makilala. Dagdag pa ng ilan, ang iba daw nitong nakakaaway ay hindi na muli pang nakita. Kahit anino, bangkay, wala nang natagpuan. Mang Benito, kayo po pala. Anong ginagawa mo dyan? Ano po kasi? Hindi dito ang lugar sa bata, lalo na't gabi. Magsalita ka. Ipaliwanag mo kung bakit ka nandito. Tila tumindig ang balahibo ni Ramil sa bawat salitang lumalabas sa matanda. Nagbabantay lang po. Yung aso ko, si Selo po kasi, kinuha siya ng mga mirador eh. Tapos ayaw po nilang ibalik eh. Tumigas ang mukha ng matanda. Parang may tinamaan sa kanyang loob. Umalis ka na. Huwag kang lalapit dyan. Kung alam mo lang ang tunay na anyo ng mga mirador. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ano po bang meron sa kanila? Bakit nila kinadena si Selo? Hindi na sumagot pa ang matanda. Tinalikuran siya nito. Bakit ba ayaw niya akong sagutin? Ano bang alam niya? Sa isang iglap, nawala si Mang Benito sa lugar. Makalipas ang ilang sandali, napagtanto ni Ramil na hindi niya na mababawi si Selo ng gabing yun. Kaya naman umuwi na siya. Pagdating sa tahanan, naupo na lamang sa ilalim ng puno sa bakuran. Doon nakita siya ni Aling Lara. Bakit, iha? Nasa labas ka gabing-gabi na. Matulog ka doon sa loob. Hindi kagad sumagot ang bata. Lumapit si Aling Lara. Diyos ko. Tignan mo mga mata mo.
Napakaitim at lalim na. Ilang araw ka bang hindi natulog, iho? Dahil na naman ba yan sa aso? Hindi lang po aso si Selo, Aling Lara. Kaibigan ko po siya. Kinuha nila si Selo. Hindi ko alam kung bakit nila ginawa yun eh. Nagsisinungaling pa sila. Wala daw silang nakita pero nasa bakuran nila yung kaibigan ko. At saka si Mang Benito. Si Benito? Teka, hindi ba sinabi ko sa'yo na kalimutan mo na si Cielo? Marami pang ibang aso dyan, Aling Rara, hindi mo po ba nararamdaman na may kakaiba sa kanya? Parang hindi siya normal na aso eh. Nakikinig siya, naiintindihan niya ako. Minsan nga akala ko nag-uusap kami. Kahit walang lumalabas na salita sa bibig niya. Yung pagtango, yung pag-iling niya, parang naiintindihan niya ako. Parang nakakaintindi siya ng salita natin, Aling Lara. Napatigil si Aling Lara. Yumuko. Hindi sigurado kung dapat niya bang sabihin o wag muna. Hindi ka dapat nakakarinig ng mga ganitong kwento, lalo na't bata ka pa. Pero, kailangan na. Umupo si Aling Lara sa tabi ng bata. Ramel, may dapat kang malaman tungkol sa aso mo. Kahit ano pong sabihin niyo, Aling Lara, hindi normal na aso si Selo para sa akin. At tama ka nga doon. Tama ka. Si Cielo, kaya kanya naiintindihan. Bago siya maging aso, tao siya. Ano po? Aling Lara, wag po kayo nagbibiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro, iho. Matagal na ako sa lugar na ito. Kaya saksi ako sa lahat ng kaganapan. Napatitig lamang ang bata. Hinayaang magkwento si Aling Lara. Isang binatang matapang si Cielo noon. Kahit hindi kami magkaibigan o nag-uusap, alam kong katulad ko siya. Nakakakita ng hindi dapat makita. Ang tunay na anyo ng mga mirador. Ang pagkakamali lang niya, sinubukan niyang ipaalam sa bayan ang tungkol doon. Gusto niyang iligtas ang baryo, pero naunahan siya ng kapalaran at ng isa pang pagkakamali. Ano pong pagkakamali? Isinumpa siya ni Benito. Si Mang Benito ho? Bakit naman niya gagawin yun kay Selo? Nang matuklas siya ng pamilya ang binabalak ni Cielo noon, agad siyang hinuli at kinulong. Nakita ito ni Benito at sa isang pagkakamali, nagawa niyang aso si Cielo sa pag-aakalang mas magiging ligtas siya. Aso? Bakit niya gagawing aso? At saka paano mangyayari yun? Ang buong akala niya, mawawala na ng interes ang pamilya kapag naging hayop ito. Pero, hindi na po ba mababawi ang sumpa? Tumulo ang luha sa gilid ng mata ni Aling Lara. Yan ang pinakamalaking pagsisisi ni Benito. Doon siya unti-unting nagbago. Naging masungit. Ayaw nang tumulong sa iba. Isang pagkakamali. Nagpabago sa buhay ng isang mabuting binata. Kaya gabi-gabi, binabantayan niya ang mga mirador. Sinusubukang mabawi, pero huli na. Kaya pala parang may gustong sabihin si Selo. Kung alam ko lang sana, hindi ko na siya dinaan malapit sa kanila eh. Sa tingin ko nga, matagal na nilang hinahanap si Cielo. Nakitang kasama mo. Ako po pala ang dahilan kung bakit nakuha si Selo. Huwag mong isipin yan, iho. Matanda na rin si Cielo. Oras na siguro para makapagpahinga na siya. Tumingin si Ramirez sa bahay. Bumangon siya. Ramdam ang init ng bagong tapang sa dibdib. Kung totoo nga po ang sinasabi niyang Aling Lara, mas lalong kailangan nating makuha si Selo. Hindi po dapat mamatay ang isang taong mabuti ang kalooban ng ganun-ganun lang. Kung hindi man natin matatanggal ang sumpa kahit papano, hayaan natin siyang mabuhay. Masalimuot na nga po yung nangyari sa kanya tapos ganyan pa sa huling sandali oh.
Napangiti si Aling Lara. May bahid ng lungkot, pero may pag-asa. Nang gabing yun, nagpasya si Ramil na iligtas si Selo. Pumasok siya ng palihim sa lugar ng mirador. Tahimik ang paligid. Bitbit lamang ang isang patalim na binigay ni Aling Lara. Dalin mo ang bagay na ito. Hindi na kita masasamahan. May pamilyang nag-aantay sa akin. Mag-iingat ka, iho. Wika ni Aling Lara bago siya umalis. Gawa ito sa tanso. May mga nakaukit na simbolo. Mainit sa pakiramdam kapag hinahawakan ang tanso. Sa loob ng lugar, malamig ang simoy ng hangin kahit walang bintana. May mga yabag mula sa taas. Mahaba, mabigat at hindi pangkaraniwan. May boses na bumasag sa katahimikan. Handa na ba kayo? Wika ni Aling Elvira. Kasunod niya si Miguel at Gregorio. Sa harap ni Ramil, habang nakatago, kitang-kita niya ang tunay na anyo ng mga ito. Maputla ang balat. Mahaba ang mga kuko. Aakalain mong demonyo. Hindi nakapagsalita si Ramil. Hindi makagalaw. Parang napako sa kinakatayuan nito ang mga paa. Sige na, dali ng alay. Ibinaba nila ang kadena. Narinig ni Ramil ang pag-ungol ni Selo. Huwag ka nang maingay. Ang tagal ka naming hinanap eh. Inilagay si Selo sa gitna ng simbolo. Nakaupo sa paligid ang pamilya. Nakayuko. May mga binabanggit na dasal. Matapos ang orasyon, muling nagsalita si Gregorio. Ina ng kadiliman, tanggapin mo kami. Bigyan mo kami ng karagdagang lakas. Tanggapin ang aming alay. Nang marinig ni Selo ang salitang yun, inangat ang ulo. Nagdako ang tingin nila ni Ramil. Nangungusap ang mga mata at tumingi ng tulong. Tama na! Tumigil na kayo! Mula sa dilim, itinaas niya ang punyal na ibinigay ni Aling Lara sa kanya. Nagulat ang buong mirador. Si Miguel ang unang sumunggab. Ikaw na naman bata ka. Ano pa ginagawa mo dito? Bitawan niyo si Selo! Makulit ka talaga ha? Sumunggab si Miguel. Naiharang kagad ni Ramil ang sandata. Nadaplisan ang balat ni Miguel at umusok. Aray ko, ang hapdi ah! Lumapit si Aling Minerva. May hawak ka man yan. Hindi ka na makakalabas dito ng buhay. Walang problema. Basta hindi ko papabayaan si Selo. Kasabay ng kaguluhan, pilit kinakalas ni Selo ang tali. Mas lalong naging agresibo si Miguel. Sa pagbuelo ng kalmot biglang humarang si Selo. Umalis ka riyan! Sinipa niya ang aso. Tumigil kayo! Huwag niyong sasaktan si Selo! Habang sumisigaw at nagpupumigla si Ramil, biglang bumukas ang pintuan. Natigilan ang lahat ng dumating si Mang Benito. Tama na kayo. Masyado na kayong demonyo! Wika ni Mang Benito, sabay taas ng baston. Tumawa lang ang pamilya sa kanya. Kung noon nga hindi ka umubra, ang mga kunwaring kapangyarihan mo, anong nakain mo at naisip mong lumaban ngayon? Wika ni Aling Minerva. Alam kong hindi umubra ang nagawa ko noon. Pero ang dala ng bata, siguradong tatalab sa inyo. Hinawakan nito ang ibinigay ni Aling Lara. Nagsambit ng orasyon. Kuminang ng napakalakas ang sandata. Nawala ang ngisi sa kanilang mga muka. Kanina daplis pa lang ang natamo ni Miguel. Ngunit matindi na ang sakit na nararamdaman.
Paano pa kaya kung tuluyan na itong mabaon sa katawan? Ilang sandali pa. Nagbagsakan ang mga nakatali kay Selo. Walang nagawa ang pamilya. Kuminang ang punyal. Napatras ang mga mirador. Kumaripas ng takbo papalabas. Mang Benito, yung mga mirador! Tatakas sila! Sandali, iho. Ang punyal. Kailangan mo kong bigyan ng liwanag. Baka sakaling mabuhay ang aking baston sa liwanag na taglay ng punyal. Lumapit si Mang Benito. Ipinaglapat ang dalawang gamit. Sa loob ng ilang sandali, nagbago ang anyo ni Selo. Naging payat na binata. Duguan. Nanginginig pero malinaw ang muka. Ramil. Hindi nagtagal bumagsak si Selo sa lupa. Muling nabalot ng liwanag. Unti-unting bumalik sa pagiging aso. Malapit na. Konti na lang. May babalik natin sa dating anyo si Selo. May mga taong sumigaw sa labas. Dali-daling lumabas si Mang Benito. Habang si Ramil, pinuntahan muna ang kaibigan. Selo, sandali lang babalik ako ha. Antayin mo ko. Dumilat ang mga mata ni Selo. Gumuhit ang pasasalamat sa kanyang mga mata bago siya tuluyang mawala ng lakas. Mula sa labas nagdatingan ang mga taga-baryo. May hawak na itak, sulo at iba pang sandata. Sa pamumuno ni Kapitan Pascual, ang pinuno ng bayan, sinalubong nila ang mga nilalang. Diyos ko, yan na ba ang matagal nilang tinatago? Mga kabaryo, pakinggan niyo ako. Ito ang usapin na matagal nang hindi pinag-uusapan sa baryo. Binabalot tayo ng takot. Hindi tayo ligtas hanggat nandito ang tahanan. Hindi natin alam kung marami na silang nakuha, pero alam natin na takot at panganib ang dala ng tahanan na ito. At ngayon sa ating harapan, kitang-kita ng ating mga mata na hindi tao ang mga nakatira. Si Ramil, napatitig na lamang sa labas. Hindi mawari kung bakit nandito ang mga residente. Mula sa gitna ng mga tao, unti-unting humarap si Aling Lara. Ramil, tinawag ko ang buong baryo para makatulong sa'yo. At ikaw naman, Benito, alam kong ikaw ang nakakaalam kung paano mapupuksa ang mga mirador. Mang Benito? Alam naming hindi naging perpekto ang karanasan mo sa bayang ito. Pero tanging ikaw lang ang may karunungan. Simple lang ang kailangan nating gawin. Kailangan wasakin ang pinagmumula ng kanilang kapangyarihan. Kailangan wasakin ang bahay na ito. Kung ganon mga kabayan, ano pang inaantay natin? Sige na! Nang marinig ng mga mirador ang binabalak ng mga tao, doon nag-alab ang mga galit. Hindi kami papayag. Hindi namin kayo hahayaan. Malakas na angil ang pumalahaw sa buong lugar at doon na nagsimulang umatake ang pamilya. Maraming nasugatan, nasaktan. Sunod-sunod ang sigaw ng mga taga-baryo. Lumaban ang ilan sa mga residente habang ang ilan naman ay sinugod ang bahay. Pilit ginigiba ang dingding pero kakaiba ang lakas ng mga nilalang. Kagad nilang nasaktan ng mga residente dahilan kung bakit madaling humina ang panig ng mga tao. Ano na, Benito? Tapos ka na ba dyan? Oo, tapos na ako! Matapos itaktak ang huling patak ng gaas, sumigaw ng napakalakas ang mga mirador. Buong lakas at bilis na sumugod sa matanda. Hinampas nila si Mang Benito at tumilapon nito ng napakalayo. Hinampas din nila, patilapon si Aling Lara. Ngunit bago nila ito magawa, naitapon na ng matanda ang apoy. Nag-ingay ang buong tahanan. Umuga, lumiyab.
Parang napakaraming boses ang nasusunog sa loob. Mabilis kumalat ang apoy. Walang ibang nagawa ang mga mirador kung hindi sumigaw, habang ang kanilang mga katawan ay nilalamo na ng apoy. Makalipas ang ilang sandali, pinuntahan ni Ramirez sina Mang Benito at Aling Lara. Mang Benito, Aling Lara, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Ikaw ba, Benito? Oo, malayo sa bitoka. Tugon ng matanda sabay hawak sa sikmura. Teka, si Selo! Kagad binalikan ni Ramirez si Selo. Kaso nga lang, nakita niya na aso pa rin ito. Ang balat, balahibo, katawan. Bahagya lamang gumana ang ginawa ni Mang Benito. Lumapit ang matanda. Mabigat ang bawat takbang na parang dala ang pagod ng maraming taon. Patawarin mo ako, Selo. Hindi ko pa rin tuluyang mabawi ang sumpa. Pero ngayon malaya ka na. Malaya na ang baryo mula sa mga mirador. Mahina, pero may galak ang tahol ni Selo. Idinikit ang malamig na ilong kay Ramil. Maraming salamat. Maraming salamat, kaibigan. Bagamat hindi naibalik ang tunay na anyo ni Selo, ang mahalaga, hindi na siya alipin ng